Ngayong gabi, Ventriloquist Robert, ilalahad ang kanyang buhay. totoo bang may sumpa ang sukob? Tuklasin ang katotohanan. Libreng bike, saan at papano? Alamin. Bakit napakahalaga sa babaeng ito ang pagse-celebrate ng kanyang birthday? Sundan ang kanilang kwento sa Marching Forward. Tampok sa The 700 Club Asia. Ito ang ventriloquism, isang sining na gumagamit ng iba't ibang boses na nagbibigay buhay sa isang puppet. Yan ang talentong masigasig na pinag-aralan ni Robert, ngunit hindi ito naging madali noong siya ay nagsimula. Wala po akong kapera-pera. Wala po talaga akong budget noong time na yun. Pero sabi ko, Lord, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon magkaroon ng puppet, gagamitin ko po siya para sa inyo, exclusive para sa inyo. At alam niyo po, noong time na yun, patuloy, kahit wala akong puppet, patuloy po ako nag-aral kung paano po ginagawa yung ventriloquism. Pinapanood ko yung mga videos niya, tapos merong mga related link na nakikita ko sa ibang mga ventriloquist. Nang matuto, nagkaroon ng oportunidad si Robert na mag-perform sa isang children's party. Nabigyan siya ng kauna-unahan niyang puppet na pinangalan ng Super Tantan. Ang unang-unang pumasok sa isip ko nung hawak ko na, sabi ko, Lord, itong puppet na to ay gagamitin ko para sa iyo. Ang aming magiging purpose sa pagpe-perform ay para ibahagi ang salita mo. Kasi napaka-effective po unang-una sa mga bata. Dahil siyempre pag nakita sila ng puppet na nagsasalita, yun pa lang nakakakuha na ng atensyon. At dahil po doon, ito po yung paraan po na naisip ko pong gawin para po sa patuloy na pagbabahagi ng kaligtasan mula po kay Jesus Christ. Natatandaan din ni Robert ang kanyang pamumuhay noon na kanyang inihalin tulad sa puppet. Sunod-sunuran sa galaw ng barkada at bisyo. Dahil maling tao yung mga kasama mo, maling mga kasanayan, maling mga gawain din yung ginagawa ko noong time na yun. At may tendency nga na yun nga, at a very young age din natuto na po akong uminom ng alak, konting sigarilyo, ganyan. Pero ang point ko noon, na-enjoy ko na yung company ng ganong klaseng buhay. At sabi ko sa sarili ko, ay nararamdaman ko yung emptiness ng buhay ko pag ako na lang mag-isa. Parang okay, after na accomplishment na nangyari yun, nag-perform ka, maraming pumalaktak, pagkatapos noon, wala na. Balik na ulit sa dating buhay. Pero nabuhayan ng pag-asa si Robert nang maipakilala sa kanya ng isang pastor si Jesus. Nung unang-una kong marinig sa kanya na binahagi niya sa akin si Jesus, sabi ko parang iba to, parang bago to. Parang first time ko lang na narinig, pero dati ko lang narinig yan, tutuusin, no? Alam ko yung mga istorya sa Bible, napakinggan ko yung mga istorya ng himala ni Jesus Christ, but this time, nung shinare niya sa akin yung gospel, at naintindihan ko yung sacrifice ni Jesus Christ, namatay siya para lang sa kasalanan ko. Sa tulong ng Panginoon ay unti-unting nagbago ang buhay ni Robert. Mula po dun sa maling dating ako, dun sa bago na nais niya na mangyari sa buhay ko. Yun po yung isang natutunan ko po dun. The more nating piniplease si God, the more nating gusto na siya yung mabigyan ng papuri, the more natin na gusto natin siya yung may taas sa buhay natin, the more tayo nagkakaroon ng chances na makakawig niya. Ngayong nahaharap tayo sa pandemyang dala ng COVID-19, ginagamit ni Robert ang kanyang puppet na si Super Tantan para sa isang bagay. Siyempre, kuya, kasi ginagawa natin yan kasi gusto natin masaya sila at nakilala nila ang totoong Savior, si Jesus Christ. Okay. So siya ang dahilan kung bakit tayo nag-share, no? At kung bakit natin ginagawa yung ating every Sunday na show. Oo, kuya. Sa pag-upload ni Robert ng kanyang mga inspiring videos sa internet, hangad niyang maraming buhay ang mabago. Masaya kami ang pakiramdam namin kapag ginagawa namin ito at maraming nakaka-appreciate ng mga kids o kahit hindi mga kids sa mga ginagawa namin. Ang sarap ng feeling na napiplease mo yung creator mo. No, yung napaka-importante no, yung gumawa sa iyo, yung nagbigay sa iyo ng talent, yung nagbigay sa iyo ng skill, na nabibigyan mo siya ng papuri. Isa yun sa mga tinama sa akin ng Panginoon na noon gusto ko lang sumikat, gusto ko lang maging bida, di ba, makilala. Hindi na yun ang objective ngayon eh. Ang importante ngayon, mabigyan ng luwalhati ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga pagpapagamit ng mga skill natin sa Kanya. Yun ang importante po.
Wow, praise God. In a way, nakaka-relate ako sa kanya, no? Kasi noon, yung mga goals ko din, yung para pansarili, para Oo. sumikat, di ba? Para makilala. Pero mula nung nakilala akong Panginoon, parang nabigyan ako ng purpose, kagaya ng pakinamdam ni Robert. And in a way, para din tayo mga puppet, iba lang yung pero lang tayong free will, di ba? And because of that purpose, you get established in Christ and you can enjoy this relationship for years and years to come. Kasi if your goal was simply that, to be known, there'll be a time when others will be more known than you, di ba? Tas insecure na ako. Kaya yung ibang mga artista, di ba, umaabot sa depression, nawawala na sila ng purpose, feeling nila wala silang dahilan para mabuhay kasi hindi na sila sikat eh. Pero once our identity is now associated with Christ and you being His child, that identity is forever and no one can ever take it away. That is so true. It's the Lord who defines us. And if you're watching right now and perhaps you feel like Robert na, you're walking around, you're moving around, you're going about your life, parang just going through the motion, walang purpose, wala kang goal. And you just feel, ganito na lang ba? No, there's so much more to life than that, my friend. God has a beautiful plan for you. All you need to do is align your life with Him. And it begins with a simple prayer, a prayer to surrender everything, your life, your will, to the Lord Jesus Christ. And if you want that right now, I want to lead you in a simple prayer. Follow me in this prayer, but let it be the prayer of your heart. Just say, my Heavenly Father, Lord, I feel that I've been just living this life pero wala akong purpose, Lord. I don't even know where I'm going. I don't even know what my real goal is. I don't even know what I should achieve. But Lord, I saw what you did in the life of Robert, and I too want that for my own life. So right now, Lord, I surrender everything to you. I kneel before you and humble myself and ask for your forgiveness. Lord, that you would guide me, that you would align me, that you would give me a purpose and reveal your beautiful plan for my life. So right now, Lord, I choose you. I choose you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the one that will give me purpose every single day. Thank you, Lord, for dying on that cross to purchase for me this new life that I now embrace. And thank you for securing my life all the way to eternity to enjoy your presence in your kingdom. Lord, thank you for that love that never ever gave up on me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Amen, amen. And congratulations sa lahat ng mga nagdesisyon na piliin o i-choose si Jesus bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Pero alam mo, bago mo pa choose si God, kaya ka narito ngayon because God chose you. And I believe there are people watching right now na curious sila, ano ba yung buhay na gaya ng na-experience ni Robert, gaya ng na-experience ni Miriam o ni Pastor Peter. Kasi ang buhay ko ngayon, lifeless. At kapatid, ikaw yan ngayon eh. Alam mo, yan ang buhay mo ngayon eh. Wala kang dahilan para mabuhay. In fact, merong nanonood ngayon na iniisip na niya na tikilin or kunin ang kanyang sariling buhay dahil pakiramdam niya wala na siyang dahilan para mabuhay. Lublob na siya ng problema, wala siyang direksyon, wala siyang purpose, and his life is lifeless. But you know what? You are here watching tonight because God chose you to be watching tonight. God chose you. He's calling you to be His son. My friend, He wants to have a relationship with you. And I'm glad that you prayed that prayer because from now on, you're experiencing healing in every area of your life. Emotional, physical, financial, relational. Alam mo, babaguhin ng Panginoon ng buhay mo mula ngayon. And so, from now on, I declare you healed from depression. I declare you healed from all your suicidal tendencies. I declare your mind aligned and according to Christ. Surrender your life, pray to Him, read the Bible, and I declare the Holy Spirit be upon you. Receive your healing from the
top of your head to the bottom of your feet. From now on, you are a new creation. You are called for the purpose of glorifying God. And from now on, your life has begun anew. In Jesus' mighty name, amen. Amen, amen. I don't know, Miriam, if that's the same person, but the Lord showed me one that is so anxious, hindi ka nakakatulog at night, and your mind doesn't seem to stop, no? Tuloy-tuloy yung mga what if na ganito bukas. The Lord is saying to you, my peace I'm giving to you right this very moment. Be stayed, allow your mind to be stayed in Christ, that He may rule and reign in your life, and therefore you will walk in His peace and be still, that knowing He is God in control of your life. Do not worry, for the Lord has you in the palm of your hand. Receive that encouragement now in the name of Jesus. There's also someone right now na you've got so much abdominal pain to the point that you keep on throwing up and you don't know what's going on. The Lord is stilling, putting a calmness, or just stilling your abdominal area right now, and you're beginning to sense that pain is lessening and lessening. It is totally gone. The Lord is healing you completely. Receive that healing in Jesus' name. Someone with severe ulcers, the Lord is drying up your ulcers this very moment. A miracle is taking place in your body. Receive that miracle now in Jesus' name. There's also someone with scoliosis, and you're in so much back pain. Every time you get up from your sitting position, napakasakit yung likod mo. The Lord is healing you from that. He's realigning your spinal cord. Receive your healing in Jesus' name. There are also people watching right now diagnosed with COVID, and there are also people who have presence of pneumonia in their lungs. I declare you healed in Jesus' name. The water in your lungs are draining right now in Jesus' name. Receive your healing in Jesus' mighty name. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mong maipanalangin ka namin, please text yes, space your name, space location, at ipadala yan sa 0919-0607-567. Sukob, kasal ng magkakapatid sa loob ng iisang taon. Para sa ilan, malas daw ito o hahantong sa hiwalayan. Totoo nga ba? Let's watch this. Tanong! Naniniwala ba kayo sa sukob? Ang sabi ng taong bayan. Naniniwala ako. Kasi yun yung parang nakagisnan ko nung bata pa ako sa mga lola't lola ko. May sabi malas daw ang ganun bagay sabay. Na kapag kinasal ko na rin magkapatid sa isang taon, madidisgrasya yung isa. Or mamalasin yung buhay nila. Ang naririnig ko ay masama raw. Pag magsabay daw sa isang taon ang magpapakasal, di raw maganda sa mag-asawa. Yan ang naririnig ko sa mga matatanda po. Ang sabi ng Bible. Ang Biblia ay malinaw na tayo ay may isang buhay na Diyos at ang ating Diyos ang siyang tagapag-ingat natin. The Lord is our refuge, He is our fortress, He is our stronghold, He is our high tower. Sinabi ni Jesus, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing will harm you. Napaka-absolute nun. Nothing will harm you, including sukob, including malas. Ang isang napansin ko, ang mga pamahiin ng mga Pilipino ay nakaugat sa takot. Marami silang takot sa buhay. Posible lang na ito ay nagmula sa ating mga ninuno na ang nasa isip ay malaking gastos ang kasal. Na huwag ka nang sumabay. Kakakasalan ng kapatid mo, pagkatapos ikaw naman na magpapakasal, hindi kakayanin ng pananalapi natin. At siguro para ito ay maidiin sa kanila, naglagay na ng kaalinsabay na sumpa. Pag itinuloy mo yan, mamalasin ka. Pag itinuloy mo yan, maghihirap ka. Sino bang gustong malasin? Sino bang gustong maghirap? Kaya hindi nilang matutuloy. Napaka-importante sa mga kababayan natin na ang ating buhay ay nakaugat, founded on the Word of God. Kasi kung nakapundasyon ka sa salita ng Diyos, ang pangako ni Lord kapag tayo nag-meditate sa Kanyang salita day and night, naroon yung Kanyang pangako na tayo Kanyang pagpapalain, naroon yung Kanyang pangako na tayo Kanyang iingatan. Ang sabi ng Bible. Our life should be anchored on the Word of God. Because
Of course, when we hear that from the elders, from our grandparents, from our parents, we give it weight, di ba? Now, when they say something to us, syempre, out of respect, we tend to believe it, even if we don't understand. Oo. Tsaka passed on from generations to generations yan. Pero tama nga yung sinabi ni Pastor Hiram most of it talagang naka-anchor sa takot. In fact, yung houseboy namin, sabi niya, ang sabi daw ng lola niya, bawal daw mag-ipon kasi mamalasin ka. Parang baliktad yata yun. Pero obviously, it's not true. Pero, ewan ko. Pero tama nga nun din sinabi ni Pastor Hiram na nasa budget yan. Tsaka, moment ng kapatid mo, bigyan mo siya ng panahon. Next year ka na lang, di ba? Para may moment ka rin. O, di ba? May hinaharap ka bang problema sa buhay, pero walang matanungan? Kaagapay mo ang ating trained prayer counselors. Pwede silang matawagan sa 8737-0700. You can email them, prayforme@cbnasia.org, or chat with them on Facebook Messengers of CBN Asia and the 700 Club Asia. For those living outside the Philippines, you can chat with our prayer counselor via Skype. Our Skype ID is the 700 Club Asia. Pwede rin through Viber. Ang aming mga numero ay 0949-888-8001 at 0943-144-4933. Kumusta ka? Kaya mo pa ba? Huwag kang bibitaw. Because we are here and we care for you. So take that first step. Call us, text us, or chat with us. Nandito kami 24/7 upang makinig, magpayo at manalangin para sa iyo. Namulat sa kahirapan ng buhay si Leonila at ang kanyang pamilya. Mahirap dahil kahit na kumakain ka po na napapagod sa bukid, walang magawa dahil ganun pa rin po ang nangyayari. Sa murang edad, mayroon siyang isang pangarap, ang makapag-celebrate man lang ng kanyang kaarawan. At kung dumarating ang aming kaarawan ay wala po kaming ganun na ayanda. Kaya parang may kalungkutan po. Dulot nito, nagsumikap sa buhay si Leonila at maagang nakapagtrabaho. Masaya po dahil pag nagsinto po ako, binibigay ko po sa nanay ko para makatulong sa mga pangailangan. Sa isang pagkakataon, nakatagpo ni Leonila ang Panginoon sa isang Bible study sa tahanan. Gusto ko pong tumanggap doon, napakinggan ko, gusto kong magkaroon ng kaligtasan. Dahil hindi naman po ako kayang iligtas ng mga magulang ko, yun po ang nagtulak sa akin para gusto kong pumunta doon sa altar ko, matawag yung pastor kung sinong gusto tumanggap at ipapanalangin. Bagamat hindi sumasang-ayon ang magulang ni Leonila sa nagawang pagtanggap, ay hindi siya tumigil upang paglingkuran ang Panginoon. Kung kaya't nag-aral siya sa Bible School ng libre sa tulong ng simbahan bilang tanda ng kanyang pagsunod sa Diyos. Ipamahagi po yung salita ng Panginoon dahil ito po ay ito lang yung daan para kung makaparinig ang mga tao ay magkaroon po sila ng palataya. Kaya lahat po ng may tinuturo nila sa amin ay ito po ay tumutukoy doon po sa church planting na kailangan po mag-church planting para may mga maligtas po kung makarinig po sila ng salita ng Panginoon. Nang makapagtapos, naging pastora siya sa simbahan. Dagdag pa rito, nakasal si Leonila noong May 2008 at nagkaroon ng isang katuwang na tutulong sa kanya sa ministeryo. Talaga pong nakakatulong dahil po pumupunta rin po siya doon, nakasama ko dahil meron din po siya kasi hinawa kang isang church. Kaya masaya naman po ako na napangasawa siya dahil nakakapaglingkod ako sa Panginoon. Unti-unting guminhawa ang buhay ni Leonila sa tulong ng Diyos. At taong 2016, nakabuo siya kasama ng mga kapwa-pastor ng isang cooperative na tinawag na Hardinero Agriculture Cooperative. Tumutulong ito sa mga mahihirap na hardinero sa kanilang lugar. Ako po yung isang gumagawa ng mga candy po, kamyas candy, fried mango, at saka mga suka para makatulong po sa mga tao. Dahil sa mga farmers na po napakahirap ang kalagayan nila. Kaya
makakatulong po sa lahat ng mga may hirap dahil mapapababa po yung mga presyo ng mga tinda po namin. Hindi lamang doon natapos ang biyayang naranasan ni Leonila. Ang munting pangarap niyang kaarawan ay natuloy na sa tulong ng pamilya at kaibigan. Nakakatuwa po na ma-experience ko po yung gano'n na hindi na ako yung nag-anta kundi sila po yung nagluto para sa akin. Nagpahalaga at ito po ay hindi ko po makakalimutan. Kaya maraming salamat sa kanila. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan sa buhay, iisa lang ang napatunayan ni Leonila. I can do on Facebook, Christ who is strengthening me. Kasi kahit ano pong bigat ng mga problema dumating sa akin, alam ko po nakakayanin ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi po ako nagtitiwala sa aking sariling kakayahan, kundi po siya yung pinanggagalingan ng aking kalakasan. Prayer ko before sir na na magkaroon ako ng sariling gamit na sabing akin at Lord, kasi para maging channel of blessing to others din naman. Lord, may mga nanonood sa atin ngayon nakakailangan ng financial na miracle. Sumabay po ako. So, yun. Pagkatapos nun, sir, yun na po, nagsimula na po yung connection ko sa CBN Asia. Sabi ko lang, Lord, ang lupit mo kasi ang galing. Nag-pray po ako, sabi ko, Lord, ikaw yung ikaw yung ma-glorify sa event na to. Pag nagtyaga ka manalangin, naghintay ka dun sa time na binibigay ng Lord, talagang mangyayari. Maraming salamat, Red, for your powerful story. Red learned early on the power of prayer. When he heard that word of knowledge being spoken through Mary, inangkin niya yung para sa kanya. And from that moment on, he made God his partner. Kaya po, those who are supporting us, maraming salamat. Those of you who are not yet supporting us and you want to be a member of the 700 Club Asia, it only takes 500 pesos a month for 1 year and member na po kayo. Imagine you help support our 24 hours, 7 days a week prayer center so you can call anytime and ask for help, ask for prayers just like Red. The Lord did not leave him even during the time of pandemic. Kaya po, mag-partner po kayo. God bless you. Pagtulong sa kapwa, isang mahalagang aral na natutunan ni Carlo mula sa kanyang mga magulang. Mahalaga para sa puso ko ang pagtulong sa ating kapwa. Dahil una ay naniniwala ako na binigyan ako ng pagkakataon ng ating Panginoon na mapunta sa ganitong lugar para makatulong ako sa kapwa ko. Hindi ko kayang tingnan, hindi ko kayang makita yung kapwa natin na nagsasakripisyo o naghihirap. Tapos ako ay alam ko may maigagawa ako, may maitutulong pero wala akong ginagawa. Lumipas ang ilang taon, nagtrabaho bilang isang guidance counselor si Carlo. Kasabay din ito ang pagkakaroon niya ng interes sa pagbibisikleta. Malaking tulong din para sa akin ang pagbibisikleta sa pagpasok ko sa trabaho. Nung wala pa ako mga anak na sumasabay sa akin, pagpasok sa trabaho, ay nagbibisikleta lang ako papasok. Malaking bagay siya kasi una, nakakatipid ako sa pamasahe or pambili ng gasolina. Hindi nagtagal, nagkaroon ng sariling bike shop business si Carlo bilang pantusto sa pangangailangan ng pamilya. Mula noong 2014 ay nagtayo ako ng bike shop at hanggang ngayon ito ay tuloy-tuloy na nag-ooperate. At natutuwa ako dahil malaking tulong siya. Una, malaking tulong siya sa pamilya ko dahil additional source of income ko siya. Kahit naman may trabaho ako, marami pa rin pangangailangan. Kamakailan, maraming Pilipino ang nakaranas ng malubhang pandemya dala ng COVID-19 virus. Karamihan sa ating mga frontliners ay naapektuhan din dahil sa kakulangan ng transportasyon dulot ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Bilang isang siklista ay ramdam ko yung hirap na pinagdadaanan ng ating mga frontliners
Lalo yung mga nakita ko naglalakad na lang mula sa trabaho or papasok sa trabaho nila. Kaya naisipan ni Carlo na simulan ang Lend a Bike Project kasama ang kaibigan na si Iyo Santiago. Nagsimula ang Lend a Bike Project noong March 17, 2 days after the declaration of Enhanced Community Quarantine in Luzon. Si John ang pangalan nun at siya yung pinakauna namin naging beneficiary ng project. Nung panahon din na yon, ay si Iyo ay may pinapahiram na rin palang isang random din lang na tao na nangailangan ng bike doon sa kanyang area sa Parañaque. So nung first day namin yun, nakapagpahiram kami ng 2 bikes. Nang magsimula ito, bumuhos ang mga suporta mula sa mga siklistang gustong magpahiram ng kanilang bisikleta upang tulungan ang mga frontliners. Na-overwhelmed kami sa dami ng tao ang gustong tumulong. Sila yung maituturing na totoong mabubuting tao. Mga handang tumulong na walang hinihinging kapalit. Isang simpleng ngiti lang sa kanilang mga napahirman ng bike, sapat na. Ang isa pang frontliner beneficiary ng nasabing proyekto ay si John Nolan mula sa Cainta. Bago po ako natulungan nila Sir Carlo at ng Lend a Bike Project, kinakailangan ko po muna maglakad ng mahigit 1 oras papasok sa munisipyo. Tapos 1 oras na naman po mahigit pauwi sa aming bahay. Sobrang laking tulong po at blessing na din ng proyekto nila Sir Carlo at netong Lend a Bike Project para po sa aming mga frontliners. Kung wala po sila, marahil sobra pa din po akong nahihirapan na gampanan ang tungkulin po sa bayan ng Cainta. Hindi lamang sa pagpapahiram natapos ang proyekto, bagkus nakapagbigay sila ng mga bisikleta sa ilang health workers sa ospital mula sa donasyong naipon sa proyekto. Ang sarap sa pakiramdam ko na nakatulong ako sa ating mga frontliners in my own special or little way ay may nagawa ako para sa kanila. Kasi naniniwala ako na yung isang mabuting ginawa mo para sa kapwa mo ay magkakaroon ng multiplier effect yan. Sa panahon ngayon na medyo confused sa mga tao, especially mga frontliners, it's never too late to do kindness. Kaya dapat tayong tumulong kahit sa maliit na paraan. Kailangan lang natin maglaan ng konting oras. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng proyekto na ito ay ginawa niya akong isang instrumento, isang tool para makatulong sa marami nating mga kababayan, sa mga kapatid nating frontliners. At dahil doon ay natutuwa ako na nagawa ko ito. Maraming salamat sa sakripisyo ninyo, maraming salamat sa kabayanihan ninyo dahil kayo yung humaharap sa kalaban natin na ito. Kayo yung nasa depensa namin, kayo yung nakikipaglaban para makaraos tayo sa krisis na ito. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, Carlo, for your inspiring story. Sana many will follow in your footsteps. Sa buhay, anuman ang pinagdaraanan natin, lagi nating isipin na kasama natin ang Panginoon. Siya ang ating sandigan at kanlungan. If we fail in the past, let us march forward. Don't let the past hold you back. Let's be reminded by this powerful statement from the Apostle Paul. I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Philippians 3:13 and 14. Let's move forward with faith, full of love and hope. Ikaw, ano ang inspiring story mo? Share that on our social media account to encourage others. Just use the hashtag TSCA Marching Forward. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. As I was reading, God just was speaking to me. And I'm reading about Jesus. The weighty glory of the Lord came into that cell. Paano haharapin ng isang batang misis na may sakit sa puso ang banta ng COVID-19? Ang kasagutan malalaman natin mismo sa kanya, Miss Sarah Jane Enerland.